Ito na naman, may tubig na naman ang kalsada. Sana hindi pasukin ang hub motor ko nito. Tuwing umuulan, bagyo, after ulan, may naiiwan na tubig. Tubig baha. Tara, pag-usapan natin anong magandang gawin dito sa ating Brad Oli TV Small Talk. Magandang araw mga Brad. So, natin pag-usapan yung mga bagay-bagay. Kakalampas lang nung bagyong Christine. At syempre, pag may bagyo, may baha. So, yun ang mga typical mga concerns pag naka-electric ka. Syempre, alam naman natin like sa mga hub. Yung mga hub na tulad na meron ako, alam naman natin yung iba dyan ay sealed. So, syempre, pero minsan nag-worry din ako, no? Talaga bang 100% sealed ba yung hub at hindi papasok ng tubig, no? Lalo na sa amin, sa compound kasi kami nakatira, so wala kaming proper drainage system, kaya naipunan kami ng tubig. Pag naipunan ka ng tubig, syempre araw-araw kung lagi mong gamit yung electric, dadaan at dadaanan mo talaga. Although hindi naman pumapasok sa loob ng compartment ng battery. So, kaya saan papaisip ako, ano bang magandang gawin, no? Siyempre, minsan pag nasa isang senaryo ka o isang kondisyon, gagawa ka ng paraan para at least ma-minimize. Sa akin naman is more of parang peace of mind ba, na talagang yung hub ko ba papasukin ng tubig pag nabababad sa baha, yung mga ganyan, no? So, kaya napaisip din ako na isa sa mga option is pagpalit ng from hub mag mid drive. Kasi sa mid drive mataas ang ground clearance compared sa hub. I mean, speaking of mid drive, no? So, syempre nag-research tayo konti about mid drive. Well, isa sa mga advantages yun nga, dahil yung clearance niya mataas, yung motor hindi siya exposed to tubig din. Exposed pero hindi to the point na lumulubog yung pinakamotor mo sa tubig. Parang yun nga sa mga hub. So, kaya naisip ko kung maganda susunod is mag-try mag mid drive. So, yun naman. Baka ito yung solusyon, no? And syempre, mga advantages ng mid drive sa mga tinitignan ko, syempre, sabi nga nila pagdating sa ahon, talagang mas masabi bang advantageous ang mid drive compared sa kasi mas matorque daw ang mid drive kaysa sa hub type. So yun, so maganda. Sabi nga, paano natin malalaman kung di susubukan? Kaya tignan natin, sana dumating na, no, yung mid drive natin at in-order natin yan kay Boss JR ng JRC Works. So abangan nyo sa mga susunod kong mga video kung ang ating next project. Syempre kasama doon yung pagpapa-dyno, parang ginawa natin sa ating hub, para malaman natin yung output. Talaga bang mas powerful nga ba ang mid hub ang mid drive kaysa motor hub in terms of torque? Yan, so malalaman. Although hindi siya basically apple to apple, yes, pareho silang 3,000 watts, pero sabi nga ni Boss JR, yung mid drive daw wala daw power save kasi na ganun, talagang WP na kagad, automatic. So kaya ayun yung magandang malaman. So yung mid drive na QS motor din
no? So yun yung ikakabit. So kinuha natin yung set na, yung may kasama ng swing arm, may kasamang gulong, tapos actually kumuha rin ako ng ano, ng sprocket na, tsaka chain. Bahala ko kasi ipa-convert na rin to ano, to sprocket and chain. Pero sabi nga maingay. Sabi ko ganun talaga dahil ano hindi kagaya ng hub, talagang tahimik tulad nito. Halos wala kang marinig talaga. So yun, baka madagdagan ng konting huni. Konting huni ng hub. So yun. So malaman natin. So ngayon maraming factors din kasi, no? Tama ako enjoy din ako dito sa ano, sa hub. 1 year na rin naman ako naka-hub. Sabi ko, syempre as much as possible you want to learn everything. Not everything but yung basic, 'di ba? Para sa ating mga consumers na mai-share din natin. Sa mga mid-drive na nasubukan ko, actually puro picture lang, puro YouTube ang napapanood ko sa mid-drive. And pag mid-drive normally sa US, ginagamit nilang mid-drive pang ano pang mga motocross, pang dirt bike. So yun yung nakita ko, talagang usable talaga yung torque dahil nga puro arangkada talaga sa ano, sa motocross. So ginagamit nila yan doon. So tayo naman, hindi pa tayo mag-motocross, pero makit tayo ng tanay. So tingnan natin kung makakatulong ba. Makakatulong sa tipid kahit WP siya. So malaman natin. Downside, so although ito hindi pa naman ako naka-drive na pala ako ng mid-drive. First time nung sa Makina Moto Bazaar nung nagpa-test ride si Ziho. Kasi si Ziho yung AE8 naka mid-drive yun. Kung i-compare ko kay Segway na 300 SE, okay, parang sa pagkakatanda ko, mas mataas ang rated power ni hub ng 300 SE versus sa rated power ng mid-drive ni Ziho. Pero nung dinrive ko silang pareho, actually halos magkasing lakas nila, no? Coming from a 3 kilowatt, syempre ako sanay na kasi ako sa takbuhan nitong unit ko Kaya nung tinest drive ko sila, actually lost forwards ako nung tinetest ko yun kasi talagang ang sarap kakaiba ang lakas ng ano niya, ng power niya compared sa ginagamit ko. Kaya yun, kaya nung na-compare ko naman sila, kasi nauna si Segway pangalawa kong na-test drive si Ziho. Actually as in yung acceleration halos parehong-pareho. Sa feel ko to sa feel ko lang halos pareho, 'di ba? Hub versus mid-drive. Kahit na mas mababa ang power rated power ni ni Ziho, halos yung lakas naman niya lalo na sa acceleration. Sila ni Segway. Yan tayo nag-mark sa highway. Ang lubak. Ayan. Aking daily route pabalik na Marikina from QC. Si Ziho talagang alam mo yun, masasabi mo ganda nung performance niya, no, in terms of acceleration, in terms of power, speed, ganda talaga. Siyempre again galing ako sa 3,000 watts kaya talagang masabi ko maganda kasi mas malakas So anyway, so yun yung nagustuhan ko sa in terms of comparison kasi pareho silang
very powerful na mga na mga unit. Sabi ko nga hindi siya pang beginner eh. Ba't ko nga pala sabing hindi siya pang beginner? Kasi kung ikaw ay bagong rider at hindi ka sanay sa ganung power ng acceleration, talagang mabibigla ka talaga. Ang mahirap pa nun, kunyari naka full power ka tapos nalubak ka, so tendency mo mapipihit mo yung throttle, at yun yung delikado pag hindi ka experience sa power ng ng ganun kalalakas na hub. So hindi ko naman sinasabing kailangan talaga ka experience. Ang sinasabi ko lang, dapat aware ka sa power na kaya niyang ibigay. Kaya yun, kasi hindi siya kagaya ng ng motor na bumibuelo. Hindi kagaya ng sa electric, very torquey. Talagang instant torque yan, instant acceleration yan. Mabibigla ka talaga. So kung hindi ka marunong mag-control ng throttle, medyo delikado, di ba? So pwede kang ma-aksidente kung nagkamali, di ba? So yun lang naman, kaya kung bakit ko nasabi na hindi siya pang beginner, di ba? Siguro pwede naman lagay mo lang sa 1 o kaya doon sa parang eco mode niya, pwede naman ganun. Pero kasi pag ganun, tulad nito, pag open road, highway, hindi ka naman pwede naka 1 lang. Kailangan medyo kaya mong sumabay sa bilis ng takbo ng mga sasakyan dito, di ba? Kasi kung bakit importanteng kailangan nakasabay ka sa bilis ng mga sasakyan na yan, dahil nga minsan syempre pag nagda-drive ka sa highway, expect mo lahat ng mga sasakyan ganun din yung takbo. Kaya lalo na't nasa pwesto ka ng ng fast lane tas mabagal ka, ay possible baka matumbo ka pa, di ba? So yun lang naman, iiwasan lang naman natin yun, di ba? Hirap kasi minsan sa mga, kaya nakasisita yung mga electric na mga na mga hindi ko naman nilalahat pero yung mga e-trike na nasa gitna, mabagal, di ba? Dapat alam mo kung saan ka lumugar, hindi yung kung saan ka lang dahil may sasakyan ka tumatakbo na mas mabilis sa bisikleta, pwede na, hindi naman ganun, di ba? So kailangan maging disiplinado rin tayo sa kalsada, at syempre respetuhin din natin yung iba, diba? Dahil tayo pare-pareho lamang gumagamit ng public road. So yun. So anyway, abangan nyo po yung aking next vlog, next project. Actually excited na rin ako sa ating next project na Aima A500 mid-drive, di ba? The first mid-drive na A500 sa Pilipinas, di ba? Something to claim, something to brag, kahit papaano. Not to brag, but of course, syempre iba pa rin yung nauna ka, di ba? So yun. Pero anyway, I'm doing this for the consumers, para at may idea tayo kung kahit hindi upgraded, kahit stock, like for example yun nga kunyari stock na Ziho, or sino pa ba mga naka mid-drive, si BMW CE04, yun mid-drive din yun, di ba? Pero kung ako, speaking of Ziho mid-drive, pipiliin ko yung magnet. Ewan ko, nagaganda na ako dun sa magnet, sa itsura lang, ganda. Kaya yun, iba yung itsura nung Ziho magnet na yun. Actually, meron pa akong isang tinitignan. Gusto ko lang din i-share sa inyo. Yung yung QJ motor na OMO 07. Try nyo pong hanapin yan. Ang ganda ng specs.
Tapos ano siya, para siyang maxi scooter. Di ba? Malaki yung kaha. Kasi dito sa AIMA A500, actually dahil mataba nga ako, medyo malaki ang aking pangangatawan, hindi dahil sa muscle kundi sa taba. Parang ang liit sa akin nung AIMA A500. So ang gusto ko dun sa OMO 07, naka mid drive din yun, di ba? So syempre, para mas marami ako ma-share sa inyo, maganda yung actual na nasubukan ko mismo sa unit ko na naka mid drive. Ano bang pagkakaiba nila compared sa hub type? So yan, at least masagot natin. And nga pala, this is my first time na subukan na gamitin ang mic ng ating Freedcon dito sa Insta360 na na kung magpe-pair silang dalawa. Actually tinry ko kanina, okay naman, pero ito try natin actual sa ang problema lang sa helmet ko, syempre dahil yung cheek pad niya, syempre yun ang maganda sa safe na helmet, talagang dapat snug fit, no, yung cheeks mo. Ang problema, hirap lang magsalita, parang laging makakagat mo yung laman ng iyong pisngi. Hirap lang magsalita, pero okay lang. First time, lahat naman may first time, so kaya ako sinusubukan tong mag video, mag vlog na gamit tong Insta360 X3 and tong Freedcon. So yun, so maraming salamat sa pagsama sa akin, no, at pag-discuss ng mga ilang bagay-bagay. So ako po yung humingi sa inyo ng isang like, isang follow po kung bago po kayo dito sa aking channel, kasi itong channel na to talagang ginawa ko dedicated for talagang electric motorcycle, no? Not only electric motorcycle, kung may opportunity for electric passenger car, edi better. Pero syempre tayo dito tayo sa sa two wheels, kasi ito yung nakikita kong future na makakatulong sa ating mga consumers talaga. Kasi kung lagi kong iniisip kung makakabili ka ng unit na kunyari 160cc na scooter like mga NMAX, mga Aerox, PCX, mga ganyan, sa kapresyo ng isang electric na with same power, same acceleration, syempre yung magkakatalo na lang yan dyan sa range, sa distance. Kasi syempre ang gasoline scooter, given marami kasing fuel station, kahit generic yan, makakapagpagas ka pa din. Hindi kagaya ng ng electric, hindi naman lahat nakakapagpa-charge, no? Pero pwede ka mag-charge kahit saan. Ang tanong na lang, syempre yung dagdag na oras, dahil pag nagcha-charge ka matagal, no? So hindi naman yung natapos ka lang mag-charge okay na. Ang next pa dyan is yung cool down. Kailangan palamigin mo yung battery mo after mo mag-charge. So yun yung mga downside ng electric compared sa gasoline. Anyway, going back. Ngayon, kung meron kang makukuhang scooter na same price, same power, acceleration, same ng halos ino-offer, di ba? Ang tinanggal mo ngayon sa pag may electric ka, hindi ka na nagpapagas, di ba? So yun. So talagang sa electric naman, it's about battery management. Dapat matansya mo kung kailan ka magcha-charge, di ba? So kailan mo kailangan magwalwal. So yun, doon mo lang naman malalaman yan. So malaking bagay kung napag-aaralan mo yung data mo bilang isang user. So yun, hopefully kunyari may kaparesyon nito, ano ba to, PCX nasa 160,000,
160,000, same unit, same power, same everything. Pero hindi ka na nagpapagas. Taon-taon na lang, tumataas ang gas. Kahit sabi mo nag-i-increase tapos nagro-rollback, pag in-average mo, mas lamang pa rin yung increase kaysa sa rollback. Totoo lang, di ba? Yung natitipid mo, ang Meralco, ang kuryente. Kung magtaas man, piso, pero matagal yung yung kanyang increase at hindi ganun kalaki. Kaya yun ang maganda. Parang sa akin, ang consumption ko is 1 kilowatt hour per 30 kilometers. So, yun. Kaya nga, parang gumagastos ako ng 12 pesos per 30 kilometers. Diba? So, sobrang tipid. Kung sabi mo may 30 kilometers per liter ka sa scooter, 30-35 pesos, sabihin mo na. Kung di, magkano rin yun? Magkano per liter? 60 pesos. Di ba? Ang mahal. So, yun. Although, di ko naman sinasabi kasi may kotse rin naman ako. Kaya, yun. Yan, salamat sa pagsama sa aking biyahe. At abangan nyo po ang susunod kong vlog. And I hope na matuloy yung aking project. Ang ating A500 mid-drive project. So, abangan nyo po yan. At iakyat din natin ang Tanay. Ipapadaino rin natin. So, abangan natin yung mga resulta para at least meron tayong idea sa mga ganitong klaseng mga electric motorcycle. Okay? So, doon lang po. Maraming salamat. And again, I'm your Brad Oli TV. Kaya mag-ingat po lagi. Ride safe, everyone. So, ciao. Bye-bye.